morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito naman tayo sa ating usapang magmanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, shoutout po na tayo kay Mark Humawan, Oliver Cariña, Gregorio Tiniana, Angelica So Dimore, ano ba ito? Dimore ba ito? New follower, parang Amerikana. Errol Erbering, Kalihat, Dimiao from Saudi Arabia. Sir, kababayan, good morning po. GMD Gimfarm, Captain Hyundai, Calcar City, Cebu. Magandang umaga sa inyo lahat po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay talagang pag-usapan natin kasi napakalungkot po nung nangyari sa ating bansa mga kaibigan. Itong tinatawag nilang nakawan po. Ito sa atin mga kaibigan ay may sabihin lang akong parang joke lang ito mga kaibigan, wala ho itong laman po. Kasi may magkakaibigan mga kaibigan, pumunta sila ng gusto na libutin yung buong mundo mga kaibigan. Dalawa sila magkakaibigan po. Nag-chip in sila about sa pamasahe. Doon, sumasakay sila ng aeroplano mga kaibigan. Pagsakay na nila mga kaibigan, on board na sila po. Lumilipad na yung aeroplano. Sabi nung isa kaibigan niya, alam mo ba pre, pag ilabas ko itong kamay ko, malaman ko kung anong bansa ito. Yun ang sabi ng kaibigan niya. Sige nga, patunayan mo. Sabi ng kaibigan niya, nilabas niya yung kamay mga kaibigan. Paglabas, biglang pinasok. Nag-ice dito mo, nag-ice. Sabi niya, Amerika na to, bakit? May ayos yung kamot ko, nag-snow daw mga kaibigan. Sabi ng kaibigan niya, ang galing mo pre. Maya-maya mga kaibigan, inilabas naman yung kamay niya mga kaibigan. Biglang pinasok po, nagka-uwil yung kamay niya dito mga kaibigan, yung ano niya dito, arm po, nagka-uwil po. Sabi niya pre, Saudi Arabia na to. Bakit? Nagkalangis na yung kamay ko dito Sabi niya mga kaibigan. Di yung nagpatuloy yung ano nila, yung ano nila sa aeroplano po, nilabas na naman yung kamay ng kanyang kaibigan, mga kaibigan. Nilabas niya po, biglang pinasok, mga kaibigan. Sabi ng kaibigan niya, bakit? Pilipinas na to pre, bakit? Nawala yung relo ko. Sabi niya, totoo kayo, ito joke lang mga kaibigan, na depende na sa inyo po kung ano. Yun talaga mga kaibigan. Dito po sa ano natin, channel natin mga kaibigan, patagal na po akong nag-content dito mga kaibigan. Daming base po, sabi nila, boss, mag-Bisaya ka na kasi yung Indonesian kung kaibigan ito ng Bisaya po. Di naman natin yan ikahiya. Kaya talagang Bisaya tayo po. Kasi itong mga Bisaya mga kaibigan, medyo matitigas yung Madila po. Katulad ng pinsan kong kaibigan, pumunta siya ng Maynila po. Talagang wala siyang kumakain siya mga kaibigan. Nag-ano siya ng tuyo. Gusto niyang mag-ano ng kalamansi mga kaibigan. Yung limonsito ba dito sa atin. Yung malabas siya mga kaibigan. Sabi niya, bili mo na ako ng ate. Bili mo na ako ng kalamansi sa labas. Doon na, sabi niya, Ale, pabili ng yung hindi niya alam kung ang Tagalog ng limonsito mo kaya sabi niya. Saan dyan? Sabi nung Ali, saan dyan? Yan po yung maliit na buongon. Yung maliit na buongon kasi naman yung kalamansi, para naman yung buongon Yung maliit na buongon po, nako. Yun talaga pag tayo Bisaya, pero talaga mga kaibigan, ako'y proud po ako bilang isang Bisaya po. Kahit ilang baser pa yan mga kaibigan, okay lang sa atin yun. Sa atin naman mga kaibigan ay talagang gusto lang natin ma-enjoy po. Ma-enjoy sa buhay kasi itong buhay natin mga kaibigan. Ang pinaka-the best natin decision making po. Kahit saan mga kaibigan, mamanok man yan, kung sa bang parte ng buhay mo, decision making talaga po. Kasi may sinasabi silang kaibigan na yung sinasabi lang, repentance comes at last. Yung pagsisisi mga kaibigan, ito lang hindi ka magsisisi, mag-una yung pagsisisi mo po. Kaya sa atin mga kaibigan ay talaga isipin natin, magsimba tayo para may guidance ka po. Hindi naman sabihin na magsimba ka para maging mabait ka po. Para may matunan ka lang, may marinig kang medyo maano ka mga kaibigan, medyo talagang mapukaw yung pagkatao mo po. Yun lang mga kaibigan, ito na sa atin ay talagang usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan pag-usapan natin itong totoo ba ito na yung ipinasok sa ating manok ay hatch ay talagang lumalakas na. Pag roundhead may angat na. Pag gilso naman ay medyo superb ang cutting.
totoo ba yun mga kaibigan na mamana talaga o mapasok mo yung mga bloodline na yan, ay lumalabas talaga yun sa isang offspring mga kaibigan, yung mga katangian na yun. Sa akin naman kuminto dyan mga kaibigan, depende din yun mga kaibigan, kasi lalo na pag first meeting pa, pasukan mo ng kilso yung manok mo, hindi naman lumalabas yan mga kaibigan na ano po, yung talagang maganda na yung cutting ng manok po. Pag rounded talagang magaling na po, hindi po. Kasi ang susi dyan mga kaibigan ay seleksyon pa rin po mga kaibigan. Bumabalik na naman tayo dito sa seleksyon po. Kasi talagang ganun po mga kaibigan na kahit sinong breeder mga kaibigan, ang susi lang talaga ay yung seleksyon lang talaga mga kaibigan. Kahit anong dinidevelop nilang mga bloodline dyan, ay hindi yan magtagumpay kung hindi ka gumagamit ng selective breeding mga kaibigan. Yung seleksyon po, napaka-importante yun mga kaibigan. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok, kahit gilid buwis ka o wala tayong mga pira, mahilig tayo ng manok, talagang pag-ipunan natin yan mga kaibigan, na talagang makabuhay tayo ng manok na medyo kampante tayo sa ating sarili po, na gustong-gusto natin ang manok na yan. Kasi yung bloodline mga kaibigan na gusto natin ay mag-reflect din yan sa sarili mo mga kaibigan. Kung ikaw ay, example ito mga kaibigan, gusto mo ang hatch, baka ikaw ay medyo aggressive na tao po. Totoo yan mga kaibigan. Saka kung gusto mo naman ng rounded, baka medyo salto ka mga kaibigan, baka kuripot ka o ano. Kasi ayaw mong matamaan di ba? Ayaw mong ano, pero yun na yung usapan na po. Pero sa atin naman, pag medyo kilso ang manok mo, baka medyo po, talagang matulungin siguro kung ano. Yun mo po mga kaibigan, pag limon ka, baka disimpi ka mga kaibigan, di ba? So, depende lang yun mga kaibigan. Ito sa ating usapan na makubanok lang, enjoyment lang po. Kasi pag seryoso naman tayo palagi mga kaibigan, ay parang tumatanda tayo ng bigla mga kaibigan, ay talagang lang to, usapang magmamanok na po. Kaya sa atin mga kaibigan, pag tayo ay mag-breed po, ay selection po. Selection is the key mga kaibigan. At saka sa atin naman mga kaibigan, sa mga dito lang sa mga labas-labas po, pwede naman hindi tayo magamit ng mga kilso, mga rounded dyan, kahit mga ilang bisis na pong napasukan ng mga bloodline po. Basta nakita lang natin magaling mga kaibigan, huwag kayong maniwala dyan sa mga big time po na sabihin na wala yan, kasi multiple cruises na yan, ilang bisis na na-cross ba mga kaibigan. Sa atin mga kaibigan, pag nakita natin magaling, pwede natin yung ipasok sa ating yung mga tinatawag nating base blood mga kaibigan. So sa akin, hindi ko ginawa yan kasi yung sa atin man Golden Boy, binayaran natin ng mahal yan. I-continue lang natin yan, pasukan lang natin yan na Golden Boy din. Pero pag mga kaibigan, pag ang gusto mo talaga ay panglaban na manok lang, na hindi ka magbinta, maghanap ka dyan sa mga paligid mga kaibigan, yung magaling na manok, tapos i-breed mo dyan. I-breed mo sa mga medyo manghiram kasi kaibigan mo ng inahe na i-breed mo na inang. Kasi dito sa probinsya, galing ito sa red, galing ito ng Egypt, pero ilang bisis na po. Ito yan mga kaibigan, kaya sa atin, itong pagmamanok po, obserbasyon at saka seleksyon ang kailangan dyan mga kaibigan. Kasi pag hindi ka magamit ng selective breeding mga kaibigan, walang mangyari mga kaibigan. Kaya sa atin, pag manok dyan, kahit walang pangalan yan, pag dinidevelop mo yung manok na yan, ang mga offspring dyan mga kaibigan, ito makakuha ka na medyo magagaling po. Yun lang mga kaibigan. At saka yung ating area doon sa dinidevelop pa rin natin, palaging dinidevelop. Kasi medyo maliit pa yung mga manok natin, hindi pa natin may cordon. Hintay-hintay lang tayo mga kaibigan, medyo marami-rami tayo dyan. Saka ako kahapon mga kaibigan, kasi may mga sisiw tayo na medyo nang hina. Kaya binigay ko lang dito, taga dito lang po, kasi yung mga sinasabi kong mahina ng kaibigan ay medyo sa tingin ko po ay malunasan pa po. Medyo napapagod lang ako pa mga kaibigan, kasi yun kailangan mong i-bakod, talaga hindi sila tapok-tapok mga kaibigan ba, talagang isang kulungan, short ka sa kulungan mga kaibigan, ang mga patukaan, short ka po, kasi ang dami nila mga 3 months old. Binigay ko sa isang subscriber na taga-Tagbilaran, pumunta rito kahapon. Binigay ko yung mga Golden Boy na may natira pa dito mga kaibigan na medyo hindi naman po. Kasi ako pag may nakita ako diyang medyo mga kaibigan, nanghina, silang lahat bigyan ko talaga kagad ng antibiotic mga kaibigan. Tapos pag medyo may nakita talaga akong medyo talaga hindi na kaya, kunin ko yan. Tapos hindi na po
itapon na lang kami mga kaibigan para naman hindi mahawa yung iba po. Kasi mahirap ngayon mga kaibigan na talaga napakainit. Paghapon, umulan. May singaw yan sa lupa. Ay talagang medyo maghina yung mga manok natin, lalo na sa mga 2 months old, 3 months old, nako. Pero pag dumating na sila ng mga 4 months, mga kaibigan, talagang parang safe na po. Sa atin dito, dami pang mayroong mga Golden Boy, may 5K, may mga Shilton, pero continuous pa rin yung pakasta natin mga kaibigan. Ginagabit ko dyan yung Shilton sa Golden Boy po, pumpkin sa Golden Boy. Para lumalabas, alam naman natin mga kaibigan na mag-nick yan kasi yung pumpkin hatch yun, puro. At saka itong Golden Boy mga kaibigan, may mga yellow ligid hatch na nakapasok na dyan. Talaga mag-nick sila po. At saka Golden Boy pa, bulto katawan. Itong Golden Boy nga ginagamit ko mga kaibigan, ito po ay F1 ng ding mga kaibigan, ding na Golden Boy. Ito po yung nakuha dati. Tapos nagreklamo yung nakakuha mga kaibigan na medyo hindi daw natunawan. Kinuha ko kasi sabi nung yung kaibigan ko na tagaw sa amin, sabi niya, "Lun, napakaganda yung manok na yon. Bakit mo bininta?" Hindi natin alam kasi mayroon pa tayong mga Golden Boy dyan Yung maganda yun kasi yung F1 ng ding yun. Golden Boy F1 yun ng ding. Salamat ako mga kaibigan na medyo binalik ko ito. Ginagamit ko po. Pinaris ko siya sa pumpkin hatch sa ating mga kaibigan. At saka yung Shilton naman, binalik ko siya sa mga pure na Shilton din ng babae po. Yun lang mga kaibigan, sana mapisa sila po kasi medyo ang panahon mga kaibigan medyo pa lipat-lipat umulan, medyo mainit, ganun ba? Hindi ba consistent yung temperature mga kaibigan, kaya medyo madali lang magbugok yung manok, yung itlog, ganun ba? Ayun lang po, yun lang ating mag-uusapan sa araw na to. Sana yung sa akin lang yung babae na Shilton po, punta ka na rito kasi dalawa lang to. Ang isa nito ay kay Sir Mike po. Kasi dalawa lang natira sa yung si marking sa Pamparis atin sa Kasi yung iba medyo sila, nanghina mga kaibigan. Kaya pero okay lang kasi may mga malalaking may mga malalaki na yung leaf nose po. At saka may kasunod na mga 2 months o 3 months old po. Yun ang Pamparis ko mga kaibigan na pang natin doon sa nakabayan na. At saka kay yung sino ba yun, si Leyte po. Nakuha din siya ng yung pumpkin saka yung Shilton. Ugos na siya magpa-ship pero magbayad siya sa pahulugan. Bayad siya weekly ba para naman madali niya matapos po. Yun lang mga kaibigan, ay maganda itong Shilton sa pumpkin po. Ito po yan kasi hatch to hatch to Shilton roundhead. Posible naman mga kaibigan yung hatch may mga madiin na palo yun. Saka Shilton medyo mautak at saka athletic po. Kaya magpalabas talaga ng mga magagandang offspring yan. Yun lang mga kaibigan, kung sino man yung may gusto na sumali sa ating parapol, #sali ako po. Malapit na mga kaibigan. Sino lang, pero yung mga hindi nag-cakes ng #sali ako, talaga wala yung pangalan nyo doon kasi hindi kayo #sali ako. Kaya hindi kayo masali po. Kasi napakasimple lang yun mga kaibigan. Yun lang ang requirements natin, #sali ako. Pero pag hindi, inilagay nyo lang doon na sali ako, hindi pwede #sali ako talaga. Yun ang ilista natin kasi mga kaibigan, para naman di masyado marami po. Kaya talagang sinasadya natin na dito lang po sa patapos na yung video natin, doon lang natin sabihin kung ang po, #sali ako. Baka magtaka kayo, wala yung pangalan nyo doon kasi hindi niya kayo naglagay ng #sali ako. Yun lang po. Good morning sa ating lahat. Good morning po.